Umaksyon agad si Transportation Secretary Vince Dizon matapos mapabalitang may muntik ng mabiktima ng tilay nagbabalik na tanim bala modus sa NAIA. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsibak sa 3 personnel ng Office for Transportation Security o OTS kaugnay ng hinihinalang tanim bala scheme. Kasabay niyan ang kanyang babala sa lahat ng mga opisyal ng transportasyon sa bansa. I hate to do this, okay? Alam ko mahirap mawalan ng trabaho, lalo na ngayon. Napakahirap ng buhay. Pero sana po, we are sending a message loud and clear to everyone in government and everyone in the DOTR, everyone in the airport, everyone in the port, everyone in the railway, everyone in the road sector, LTO, LTFRB, everyone, that we will not tolerate this sort of behavior against our citizens. Nagsimula ang issue sa isang viral Facebook post ng isang senior citizen na babiyahe pa Vietnam. Ayon sa kanya, sinabi ng airport staff sa NAIA Terminal 3 na may nakitang amulet o anting-anting sa kanyang bagahe. Pero ayon sa isang bisor, nasa handbag daw ito. Matapos ang inspeksyon, walang nakita sa bag ng pasahero. So hindi nga kami. Dahil dito, muntik na raw silang maiwan ng kanilang flight. And the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. But now we are terminating them already today. I've already instructed General Bisnar to issue that order today. Nangako si Secretary Dizon na magbibigay sila ng update pagkatapos ng investigasyon. Kinumpirma ni OTS Administrator General Arthur Bisnar na may nangyaring irregularidad sa performance of duty ng kanilang tauhan. Para maiwasan ang mga katulad na issue sa hinaharap, sinabi ni Secretary Dizon na ire-review nila ang mga screening procedure at protocol sa paliparan. Sa isang pahayag, sinabi ng NAIA Infra Corporation na siyang namamahala sa operasyon ng airport na nakikipagtulungan ito sa OTS para sa pagpapaigting ng security monitoring, proper screening procedure at transparency sa security operation. Committed din ito sa pakikipagtulungan sa OTS at mga otoridad para makapagbigay ng maayos at ligtas na airport experience sa mga pasahero. As soon as possible, isa-set up din ang isang hotline na pwedeng gamitin ng mga pasahero para agad na mai-report ang mga ganitong insidente. I'm calling on our kababayans. Kapag nangyari sa inyo to, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mahihiya. I-report nyo agad. And I'm asking Yusek Jim, GM Eric, and Yusek Ato, no? We will have a hotline. Magpapagagay ako ng hotline sa airport. Anything na maging ginawa sa mga kababayan natin, i-report nyo agad sa hotline na yan. Binigyang diin ni OTS Chief Arthur Bisnar na hindi niya ito-tolerate ang mga maling gawain ng kanyang mga tauhan. Giit pa niya, ang mga pasahero ay dapat tinatrato ng tama at may respeto. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.